decades, inalis na po natin ang Diyos sa equation. Kaya nandito po tayo sa ganitong situation. Na doon po mapunta siguro ang forum natin. Bless po. Magandang araw po sa inyong lahat. Po si First Chairman Benica. I've been a pastor for maybe 13 years. My father is our senior elder. Pastoring for almost 50 years. Bukod sa kaalaman ng lahat, lingid sa kaalaman ng lahat, we really are minister family. Ministering in civil government. Nandito po kami ngayon para manawagan ang ating bayan. Devoid of all political leanings. Wala nang politiko muna dito. Pati ako, scratch na muna sa politika niya. You can be whatever political color you have, pero manawagan natin bilang Pilipino, magsama-sama po tayo ngayon at manumbalik sa Panginoon Diyos at i-uphold ang ating saling ng batas. That's why we are here to launch the call for a nation under God movement. Ang ating buong bansa ngayon ay naghahanap ng direction at guide. Ang dami natin naririnig. Kudeta, caretaker government, junta government, merong resign Marcos, merong resign Sara, puro kaguluhan, exposes ng corruption. Na ang Pilipino, tayong lahat, parang naghahanap ng, saan ba tayo pupunta, ano ba tamang gawin? Subalit, ang lahat po ng aming naririnig ngayon na mga solusyon, puro mapunta sa gulo. Pag bumaba si Marcos, magulo. Pag hindi bumaba si Marcos, magulo. Magulo. So ano natin dapat gawin? Yun po ang naging usapan namin, na kailangan tayo bilang mga leaders sa Christian, lalo na po ang mga kasama, representing our groups, should rise up to the occasion, rise up to the season na manawagan na unang kilalanin na hindi tayo napunta rito dahil lang may korupsyon, dahil lang may droga, pero ang puno at dulot ugat nito, kasalanan. Hindi naman presidente lang may kasalanan, hindi lang mga leaders natin sa korap ang may kasalanan, na yung immoralidad, yung corruption, yung drug addiction, naging normal na usapan o normal na sa ating bayan. Parang normal na ang corrupt, normal na ang addict, normal na, hindi yun ang normal eh. So, trabaho po ng simbahan, ministro ng Diyos, ang manawagan na bumalik sa tama, sa puro ng Diyos, sa Diyos. Humingi ng tawad tayong lahat, hindi lang leaders, because we elected our leaders reflect us. That means, sa karamihan ng mga Pilipino, kung hindi man tayo, ganyan na. Ganyan na magsalita, ganyan na mag-isip, tanggap na. Dahil nga, nawala na ang Diyos sa equation. So, kaya ko tayo umabot sa korap na gobyerno, huli na, nagtatakipan pa, mga pamilya nagkakasira dahil sa politika, mga politiko, payaman ng payaman, pinagnanakawan ng taong bayan, imbis na magsisi, imbis na magsauli, nagtatakipan, nagtataguan para manatili sa pwesto, alam na alam ng lahat, kaya tayo mahirap, kaya tayo magulo. Tapos imbis na ipakulong, ipahuli yung mga nagnakaw, nagkasala at korap, ang pinatatahimik, yung mga nagpuprotesta. Saan na tayo pupunta? Ang pinagtatawanan natin ngayon, senador na nagtitip ng 250,000. Tapos pagtatanggol, at least hindi nang lalaki. Normal lang mo ba yan? Kapatid, nag-aaway, it is the reflection of us as a people. So, una ho, naririto kami para manawagan, hindi ko para magmalinis. Kami, makasalanan ako, makasalanan, marami rin akong ginawang kapalpakan araw-araw. Naamin ko po yun. Pero, kagaya ng lahat sa atin, ang Diyos nagpapatawad sa mga tao na natin sa kanya bilang bayan.
at pinagpapala niya ang bayan. So yun ang unang panawagan. Pangalawa pong panawagan is to uphold the Constitution and follow the law. Alam na natin ang problema. Nakikita na natin sa media, social media, pag-uusapan natin na corruption, abuso, addiction, impunity, kita na natin lahat. Tapos tayo alam na rin natin ang dapat gawin, alam na natin ang batas. Pero hindi natin magawa dahil ayaw nang bumitaw nung mga nasa pwesto. Tapos tayo, Pilipino, ordinaryo tao, syempre, nagagalit, nananawagan silang bumaba, nananawagan na pagtala ang gobyerno. Mali din, mali yung ginagawa, nasa taas, bakit yun yung gusto ipagawa ng nasa baba? Kaya mo tayo magulo. Ang aming pong panawagan, sundin natin ang batas. Diba? O, hindi yung resign. Nasa batas yun. Pero nasa sa kanya yun. Ayaw na mag-resign, okay, fine. Impeachment, pwede rin kasi nasa batas yun. Pero tingnan natin kung anong magiging desisyon ng Kongreso. Ayaw pa din, o eleksyon, 2020. Pero ibig sabihin, kung susundin po natin ang batas, magkakaroon tayo ng kaayusan. So yun po ang aming pakay, kaya po kami narito, nananawagan po kami na ito pong i-implore ng gabay ng Diyos sa ating bayan at pagpasok ng Diyos sa usaping pambayan, hindi ho bago ito sa ating bansa. Ito po ay nakasulat na sa ating saligang batas mula po noong 1898 and kahit noong 1986-87 Constitution, sinabi that we, the sovereign people, imploring the aid of the Almighty God, we are a Christian country. We are a religious people, a government, and a nation that calls for God to intervene. So hindi ko pinapasok ang relihiyon sa ating usapin. Dahil ang relihiyon at estado talaga pong magkahiwalay pero ang Diyos hindi hiwalay sa bansa. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang Diyos sa bansa at sa buhay ng tao. Yung relihiyon, yung simbahan, pwede po yun. At hindi pinagbabawal po yun. Kaya po, malaki na yung problema, the religious groups are divided. Diba? The Roman Catholics, gusto, may kandidato. Mga Kristiyano, may kandidato din. Ang INC, may mga kandidato rin pagka 2020. So bagamat nagkakaisa tayo lahat sa laban kontra korupsyon at abuso, nagkakahiwalay-hiwalay naman tayo sa politika. So ang aming po panawagan, baka sa panahon ito, malayo pa naman po 2028, bitawan po muna natin ang mga politiko natin. Magsama-sama po muna tayo bilang sa Pilipino. Labanan yung talagang kalaban natin, korupsyon at mga abuso at impunity. So kaya po kami naririto. Para maging moral voice and legal voice kasama na lahat ng mga Pilipino. Yung kulay natin, pag-usapan na mga lalaki yan siguro sa 2020. Ngayon, panagutin muna natin lahat na nag-abuso sa gobyerno at sa pera ng taong bayan. Ibalik natin ang tama na moral sa ating bansa para sa ating mga matao. And this is equal to our spiritual leaders because our nation has lost its moral compass. The Nation Under God movement is equal to bring the Philippines back to its foundations, God's moral laws and the Constitution. Ang aming goal is ibalik ang panalangin ng spiritual leadership sa pamilya, sa eskwelahan, sa pamahalaan, sa kabataan, at maging isang malakas na boses para sa moralidad, spiritual, at legal na pamaraanan. We can debate all day, go through the democratic process and go through the constitutional process, okay. Pero yung mga nananawagan para magpalit ng gobyerno, bagsak ng gobyerno, kudeta, huwag po nating entertainin yan, gulo lang po yan. At panawagan na rin po sa ating pamahalaan to strictly abide by the law.
Huwag nyo rin ipitin yung mga nagpo-protesta, karapatan po natin lahat yan. But at the same time, huwag rin mo kayo mamili ng inyong mga kakasuhan na ipitin. Diba kahit sino, wag scapegoat dahil ang ano naman po ng Pilipino. And in fact, even the President, I will say today, na I think, pinakabuti is to come out in the open, sagutin ang lahat ng allegations, isalbi ko, magpa-hair follicle test. Dahil kung totoo man o hindi, meron namang paraan eh, pwede naman magbago. Tapos, gawin yung tama. Ipatigil ang corruption. I'd like to commend him dahil kahapon parang sinertify niya as urgent ang anti-dynasty bill, ang People's Independent Coalition or Commission. I guess it's going to be against corruption at transparency. Maganda pong gawain yan. Pero without justice, hindi ho matatahimik ang bayan. Without transparency, without accountability, hindi ho matatahimik. So, ang point ko po, meron tayong mga institusyon na nilikha. Ombudsman, DOJ, NBI, Court. Patakbuhin mo natin independently ng kanila yan without influence. Let them do their job and conduct an open investigation. Pati po kayo magpa-imbestiga, Mr. President. Pati ikaw, magpa-imbestiga ka. Not for purposes of filing a case, but for purposes of transparency and kaayusan. Yan po yung aking nakikitang tamang gawin. Pero higit sa lahat po, manalangin. Ang Diyos ay Diyos na nagpapatawad at nagpapala at nag-aayos. Pero hindi ka pwede humingi ng pag-aayos kung hindi ka naman nagsisisi. Kasama po sa pagsisisi, yung pagbabalik ng mga ninakaw. Maalala po, maalala natin si Zacchaeus, nasa Bible yan, di ba? Sa corrupt na siya na lumapit sa Diyos, pinatawad. Subalit, binalik ang lahat ng kanyang ninakaw. Binayaran pa ang kanyang inutang. I think that is a perfect situation for the entire country today for our... Hindi ako nagmamalinis ha. Kasama po ako sa dapat magsisi. Siguro, sa bugso ng aking damdamin, marami na rin ako nasabi, nasaktan. Patawarin mo po ako, pero this is equal for all of us if we want to be a nation under God na pagpalain. So today, we launched this call for the Nation Under God movement. Magagawa ho kami ng mga websites, gagawa po kami ng mga conferences, gagawa po kami ng show, at gagawa po kami ng manifesto signing para imbitahin ang mga Pilipino na sumali at sumama sa panawagan ito na magsisi at manumbalik sa Diyos at sumunod, disiplinahin natin ating sarili sa salig at batas. Hindi lamang para sa mamamayan, pero lalong-lalo na dapat po itong pangunahan ng ating mga namumuno. Lalong-lalo na dapat po pangunahan ng ating Pangulo, pangalawang Pangulo, Senador, Congressman, lahat. Dahil kayo po nag-represent sa amin at pag kayong nauna, didinigin talaga kayo ng Panginoon sa pagpapalain ng ating bayan. So ngayon po namin inilulungsad ang panawagan ito na ito po ay nilulungsad to rebuild the moral foundation of our country, to rebuild the family altars, and to come into a covenant with God and to call all Christian patriots to come together for our nation to turn back to God in the Holy Constitution. Simple lamang po, if we turn to God, the nation will rise again. Rise lang.